Nagtiwala yung tao pero papahamak mo lang pala. Bakit parang ako ang sinisisi mo kung bakit siya nagpakamatay? Ikaw ang nagtulak sa kanya para gawin yun. Hindi ko na kasalanan kung mahina pa lang loob niya. Para ka talagang walang konsensya. Bakit ako makokonsensya? Wala naman akong ginawang masama. Ginamit mo lang yung tao. Pinaniwala mo siya na kaibigan ka niya. Tapos tatraydurin mo lang siya. Ikaw kaya lumagay sa katayuan niya. Kung ako ang nasa katayuan niya, hindi ako magpapakamatay. Kaibigan mo siya, dapat alam mo na mahina ang loob niya. Palibasa kasi kaya mo siya kinaibigan dahil balak mong agawin ang trabaho niya. Kaya ako na-promote sa trabaho dahil magaling ako. Hindi ko na kasalanan kung naungusan ko siya. Alam mo ang totoo at ng mga taong malalapit sa inyo. Akala mo naman, alam mo na ang lahat? Oo naman. Nasa iisang kumpanya tayo. Sa palagay mo, hindi nakakarating sa akin ang mga ginagawa mo. Kahit nga ako noon, muntik nang matanggal sa trabaho dahil sa'yo. Dahil lang sa kagustuhan mong sa iba na lang ako magtrabaho. Hindi mo man lang naisip, mas nauna ako sa'yo dun. Uungkatin mo na naman ba ang bagay na yan? Mauungkat talaga hanggat hindi ka tumitigil sa ginagawa mo. Ginagawa ko lang naman yun para umasenso tayo. Gusto mo bang lagi na lang tayong nasa ibaba, ha? Pwede naman, basta wala kang inaapakan tao. Mataas ang kompetisyon ngayon. Hindi pwede ang pusong mamon. Kailangan marunong kang makipagsabayan. Kahit nakawi mo pang gawa ng iba para purihin ka? Sa tingin mo, hindi ka mabubuko sa ginawa mo? Imbis na suportahan mo na lang ako sa ginagawa ko, para rin naman to sa pamilya natin, ikaw pang humihila sa akin pababa. Kahit kailan, hindi kita susuportahan sa mga mali mong ginagawa. Hindi ko kayang samantalahin ang kabaitan ng ibang tao. May mga taong mabuti lang ang pakisama kapag may kailangan. Matamis magsalita kapag kaharap, pero puro paninira kapag nakatalikod. Magaling makisama para makapanlin lang sa kapwa at makuha ang gusto ng hindi pinaghirapan. Walang pakialam sa mararamdaman ng taong niloko. Basta ang mahalaga lang makukuha ang gusto. Kahit gaano pa kabuti sa taong may ganitong ugali, susuko din at pipiliin na lang umiwas. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Monina. 35 years old na po ako sa kasalukuyan. May asawa at 2 anak. Asawa ko lang po ang may trabaho at nasa bahay lang ako. Nag-aasikaso sa mga bata at sa bahay. Kaya naman po marami akong oras para makinig sa channel nyo. Dito na po kami sa Cavite naninirahan ng pamilya ko. Ang ibabahagi ko pong kwento nangyari sa probinsya namin sa Bicol. Sana po mapili nyo ang sulat ko at mapakinggan sa channel nyo. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. I-like po ang video at mag-comment po sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para may pagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Pinaalalahanan na kita dati pa. Paulit-ulit na nga. Napati ako nagsasawa na rin sa mga paalala ko. Bakit kasi kung kailan 1 buwan nang nakakalipas, tsaka naman lumabas na may sulat na iniwan si Nadia? Tapos, nagawa pa talagang ilabas ng kaibigan niyang si Tessie, Ano bang gusto niyang mangyari? Isa lang ang nakikita kong dahilan. Yon ang maipaghiganti ang kaibigan niya. Umanda talagang babaeng yun. Bakit? Anong gagawin mo? Aawayin mo yung tao? Gawin mo para matanggal ka sa trabaho. Ikaw, wala ka bang gagawin man lang, ha? Ano magagawa ko? Kaya ko bang pigilan ng pagkalat ng tsismis sa opisina? Wala ka talagang kwentang asawa. Noon pa naman ganyan natingin mo sa akin . Hindi ko na ipagtatanggol ang sarili ko sa'yo. Totoo naman kasi. Siguro masaya ka na pinag-uusapan ako sa opisina. Ginusto mo yan . Ayaw mo na may totoong mga kaibigan ka. Ngayong lahat sila kaaway mo, nagpapakampi ka sa akin ngayon? Natural, asawa kita . Alangan naman sa iba ako magpakampi. Para sabihin ko sa'yo, pinagtatanggol naman kita sa mga katrabaho natin na nagtatanong sa akin.
Pero hindi habang buhay magagawa ko yun. Ayoko rin mawala ng mga kaibigan. Kung ganon, okay lang na mawalan ka ng asawa, basta hindi lang mga kaibigan? Ay sila kasi hindi ako magagawang ilaglag. Hindi gaya mo. Ayan tuloy, bumalik sa iyo yung mga ginagawa mo. Oo na, kasalanan ko na lahat. Ay, hindi mo naman kailangang aminin ang mga kasalanan mo eh. Humingi ka na lang ng tawad sa pamilya ni Nadia. Hindi ko yata kaya gawin yung sinasabi mo eh. Ay, bahala ka. Pero asahan mo, naliliit ang mundo mo sa trabaho natin. Bahala sila kung habang buhay nila akong gustong pag-usapan. Nasa iyo naman ang desisyon eh. Kung lagi mong paiiralin ang pride mo, ikaw din naman ang mahihirapan. Kasalanan lahat to ni Nadia eh. Bakit kailangan pang banggitin ang pangalan ko sa sulat niya? Dahil ikaw ang dahilan kung bakit nagpakamatay siya. Akala natin sapat nang may maganda tayong trabaho at kumikita ng malaki. Kahit alam nating meron tayong naaapakang tao. Pero may ibang paraan para tayo singilin sa mga nagawa nating pagkakamali. Ang hindi pagkakaroon ng katahimikan ng isipan. Minsan, sarili na natin ang kalaban. Sigurado ka na ba sa plano mo? Oo, wala na rin naman akong ginawang tama eh. Kahit si Sir Jess, lagi na lang akong pinag-iinitan. Puro na lang mali ang ginagawa kong trabaho. Yan sana ang trabaho ni Nadia. Huwag mo na nga siyang ipaalala sa akin. Balak mo ba agad mag-apply sa ibang kumpanya? Hindi muna. Gusto ko munang umuwi sa atin. Eh paano yung mga bata? Alam mo nag-aaral pa sila. Hindi ko naman sila balak isama eh. May pagkakataon na sana to para maasikaso mo sila. Alam mo namang may problema ako. Gusto mo pang ako ang mag-asikaso sa kanila? Kaya nga kinuha natin ang nanay mo para siyang mag-asikaso ng mga apo niya. Gusto ko lang kasi na magkaroon ka ng oras sa kanila. Puro ka lang kasi trabaho eh. Parang akala mo naman ikaw may oras sa kanila. Eh pareho lang naman tayong busy. Eh kahit papano nabibigyan ko naman sila ng oras kapag umuwi ako dito sa bahay. Eh di ikaw nang magaling. Magtatagal ka ba sa probinsya? Hindi ko alam. Bahala na. Siguro nga makakabuti yun sa'yo. Baka makapag-isip ka rin ng maayos. Akala ko pa naman magiging maayos ng trabaho ko. Sabi ko naman sa'yo, kapag sama-sama mo nakuha ang isang bagay, hindi maganda magiging resulta nun. Maging aral na sana to sa'yo. Oo na. Huwag mo na nga akong pangaralan. Yan ang hirap sa'yo eh. Ayaw mong tinatama ka. Alam ko na nga na mali ako. Ano pa bang gusto mo, ha? Gusto mo atang magdusa ako eh. Ano pa? Alam ko naman na nahihirapan ka na rin ngayon. Eh alam mo naman pala eh. Pero patuloy mo pa rin akong kinukonsensya sa isang bagay na hindi ko naman talaga ginusto. Ay, sige na. Huwag na natin yung pag-usapan. Kailan ka nga pala uwi? Kapag natapos ko ng dapat kong ayusin. Kinakapatid ko si Ate Devi dahil ninong ko sa binyagan tatay niya. Hindi kami malapit sa isa't isa dahil na rin siguro sa agwat ng mga edad namin. Pero tuwing nagpupunta ako sa kanila nung bata ako para mamasko, binabati naman niya ako. Kaya nung malaman ko kay Ninong Norman na uuwi siya sa probinsya namin, natuwa ako. Matagal-tagal na rin nung huli ko siyang makita. Natagal lang kaya ata. Siguro nakipagchismisan ka pa no? Nakita ko kasi si Ninong Norman. Ah, talaga? Eh, kumusta na pala siya? Okay naman siya. Namimili din siya dahil pauwi daw si Ate Devi. Siguro silang mag-anak ang uuwi. Malamang. Sa pagkakaalam ko, 2 na yata ang anak niya eh. Mabuti pa siya. Samantalang ako hanggang ngayon binata pa rin. Paano kasi napakapihikan mo? Ano magagawa ko? Eh, sa wala akong matipuan sa mga nagkakagusto sa akin. Ang lakas talaga ng hangin dito, no? Ikaw talaga, parang walang bilib sa akin ah. Alam ko naman na marami talagang nagkakagusto sa'yo. Ikaw lang tong may problema. Siya nga pala, nabili mo ba lahat ng kailangan dito sa bahay? Oo, inilista ko kasi lahat. Si Lola Esme nga pala. Hanggang ngayon, tulog pa rin eh. Tinatanong nga pala ni Ate Linda kung hindi ka daw ba nagrereklamo na ikaw ang nag-aalaga sa lola natin. Hindi naman. Bakit naman yun naitanong? Niisip lang ni Ate Linda na baka gusto mong magtrabaho.
Gusto ko rin naman, kaya lang sino mag-aalaga kay Lola Esme? Lahat kayo may trabaho. Si Ate Linda may pamilya na rin. Yun nga lang. Sabi ni ate kung naiinip ka nga daw, pwede naman daw maganap ng mag-aalaga kay Lola. O saan naman tayo maghahanap? Kung kukuha naman tayo ng caregiver, alam mo naman na mahal ang bayad doon. Tapos hindi rin natin kaano-ano. Okay naman na ako mag-alaga eh. Binibigay niyo naman ang mga kailangan ko. Masyado kasing nag-aalala sa ang kapatid natin. Kasi raw hindi ka daw makapag-enjoy. Alam niyo naman na hindi ako mahilig sa gimmick. Masaya na ako sa pagpunta minsan sa palengke. Tsaka, wala naman ako mga kaibigan na pwedeng magaya sa aking lumabas at mamasyal. Bagay. Tsaka, sanay na sa'yo si Lola. Baka pag ibang mag-alaga sa kanya, manibago siya. Huwag niyo na akong alalahanin pa. Okay lang ako. Sinabi ko lang yun kay Kuya Nathaniel. Pero ang totoo niyan, gusto ko rin talaga makapagtrabaho gaya nila. Gusto ko rin makapamasyal sa ibang lugar. Hindi rin totoo na wala akong kaibigan. Dati lagi nila akong niyayaya. Pero dahil lagi akong tumatanggi, sila na lang ang nagsawa. Mahal ko talaga si Lola Esme kaya siya ang lagi kong inuuna. Hindi ako magsasawa na alagaan siya. Ano niluluto mo, kuya? Nagsasangag ako. Oh, akala ko ba magja-jogging ka ngayon? Oo nga. Ikaw na munang bahala kay Lola Esme ha. Binigyan ko na siya ng gatas niya. Huwag ka mag-alala. Pagbalik mo, magpahinga ka muna o gawin mo ang gusto mo. Day off ko naman ngayong araw eh. Aba, kuya. Ang bait mo yata ngayon. Anong nakain mo? Hindi naman kasi porke ako nagtatrabaho dito sa bahay. Hayaan na lang kitang mag-alaga kay Lola Esme. Hindi naman siya mahirap alagaan. Kaya lang nitong mga nakaraang araw, napapansin ko na malimit siyang gising sa gabi. Kaya binabantayan ko rin siya. Ganon siguro ang mga matatanda. Hindi masyadong natutulog. Sige na, umalis ka na. Sige na nga, ipinagtataboyan mo na ako eh. Mahinit na kasi mamaya. Mag-iingat ka nga pala. Inayos ko lang ang sintas ng rubber shoes ko saka ako lumabas ng bahay. Isa yun sa ginagawa ko dati na natigil nang mag-alaga ako kay Lola Esme. Nagagawa ko na lang ito kapag day off ni Kuya Nathaniel. Malayo-layo na rin ang natatakbo ko at hindi ko na malaya na malapit na ako sa bahay ni Ninong Norman. Tumuloy na rin ako para makapagtanong na rin. Hindi ko lang inaasahan na nasa labas nun ang kinakapatid ko na dapat itatanong ko sana kung dumating na. Ate Devi! Dumating ka na pala! Oh, Monina! Kumusta ka na? Lalo kang gumaganda. Ikaw nga din eh. Ayos lang naman ako, ate. Kailan ka pa dumating? Kahapon lang ng tanghali. Kasama mo ba ang pamilya mo? Hindi, ako lang. May trabaho kasi ang asawa ko eh. At may pasok naman sa eskwelahan ng mga anak namin. Ah, ganun ba? Sayang, hindi ko sila makikita. May iba pa naman pagkakataon eh, makikita mo rin sila. Teka, saan ka nga pala galing? Tagaktakang pawis mo ah. Nagja-jogging ako. Ah, kaya naman pala ganyan ka ka-sexy eh. Ngayon na nga lang ako nakapag-jogging ulit eh. Medyo busy kasi ako. Eh, saan ka nga pala nagtatrabaho ngayon? Sa bahay lang ako. Nag-aalaga kay Lola Esme. Buhay pa pala ang lola nyo? Eh, di ba ang tandaan na niya? Oo, yun nga lang, nakahiga na lang siya. Hirap na rin siya magsalita. Na-stroke kasi siya eh. Eh, bakit naman ikaw ang nag-aalaga sa kanya? Nang maratay kasi si Lola, may trabaho ng mga kapatid ko. Ako naman, katatapos lang sa pag-aaral nun. Kahit na. Wala ba kayong makuha na pwedeng mag-alaga sa lola nyo? Wala eh. Ayaw naman naming ipaalaga sa ibang tao. Grabe din ang sakripisyo mo ah. Para kay Lola, lahat gagawin ko. Nakakabilib ka naman. Halika muna sa loob ng bahay, magkape ka muna. Naku, sa bahay na. Hinihintay rin kasi ako ni Kuya Nat. Kapag wala kang ginagawa, pasyal ka lang dito ha. O kaya ako na lang ang pupunta sa inyo. Hindi na rin ako nagtagal at umuwi na. Pagdating, nadatnan ko na binabasahan ng libro ni Kuya Nathaniel ang lola namin.
Alam mo ba kuya, dumating na si Ate Devi. Ha talaga? Kailan pa? Kahapon lang daw. Oh? Lalo nga siyang gumanda eh. Hindi halata na dalawa ng anak niya ha? Kahit naman nun, maalaga na siya sa sarili niya. Oo nga. Minsan daw pupunta siya dito sa atin. Magtatagal ba siya dito sa atin? Hindi ko na itanong eh. Nahihiya naman kasi ako. Baka isipin niya, kararating lang niya yun agad ang tanong ko. Mabuti pa kumain ka na. Siguradong gutom ka na eh. Mamaya na lang tayo magkwentuhan. Isang araw lang ang pahinga ko sa pag-aalaga kay Lola Esme. Nang pumasok si Kuya Nathaniel sa trabaho, kami na naman ang naiwan sa bahay. Mabuti na lang dumating si Ate Devi. Siguro naiinip ka na dito sa bahay nyo, no? Kasi nandito ka lang palagi at mukhang bihira ka ng lumabas. Minsan talaga nakakainip, lalo na kung pare-parehong ginagawa araw-araw. Nasanay na lang ako. Dapat kasi hindi ka pumayag. Porke ikaw ang pinakabata sa magkakapatid, ikaw nang inatasan nilang mag-alaga sa lola nyo. Para sa akin lang hindi tama yun. Masaya naman ako sa pag-aalaga kay Lola. Sinasabi mo lang yan, pero ibang nakikita ko sa mga mata mo eh. Sandali na lang naman nang itatagal ni Lola Esme. Hindi naman ako habang buhay na mag-aalaga sa kanya. Sa bagay nga, nagmamalasakit lang ako sa'yo. Nasa iyo naman kung pakikinggan mo yun eh. Sayang kasi yung mga panahong inilalagi mo dito sa bahay nyo. Hindi naman sayang ang pamamalagi ko dito sa bahay, ate. Binibigyan naman ako ng mga kapatid ko. Sila rin ang sumasagot sa mga kailangan namin ni Lola Esme. Nabanggit nga pala ni Itay na magandang trabaho ng mga kapatid mo. May bakante pa kaya sa pinapasukan ng kuya mo? Hindi ko alam eh. Hindi naman kasi ako nagtatanong. Di ba may trabaho ka naman? Sa'yo ko lang sasabihin to Hindi rin kasi alam ng mga magulang ko. Umalis ako sa trabaho ko dahil hindi ko na kayang mga toksikong katrabaho. Ay, ganun ba? Kala ko pa naman maganda ang trabaho mo. Maganda naman talaga kaya lang ang problema, yung mga katrabaho ko. Pinagtutulungan nila ako Siguro, magaling ka sa trabaho mo. Ang totoo niya, na-promote ako sa trabaho. Kaya lalo nila akong pinag-initan. Ibang klase rin talaga ang mga tao ngayon. Hindi masaya sa pag-angat ng iba. Hihilahin pa talaga nila yun pababa. Ay, sinabi mo pa. Kesa naman magkasakit ako, mag-resign na lang ako sa trabaho. Mabuti okay lang sa asawa mo na umalis ka sa trabaho. Yun nga hindi Nagagalit siya. Imbis na intindihin niya ako, siya pa talaga ang naninisi sa akin. Mas malaki kasi ang sahod ko sa kanya kaya hindi siya sang-ayon na umalis ako sa trabaho. Akala ko pa naman mabait ang napangasawa mo. Di ba taga-kabilang barangay lang sila ng pamilya niya? Lumabas ang tunay niyang ugali nang magsama na kami. Nasa bahay pang biyenan kong babae. Isipin mo na lang ang sitwasyon ko, no? Mabuti na rin pala na umuwi ka muna dito sa atin. Kung hindi ako uuwi dito sa atin, baka masiraan na ako ng bait sa bahay namin. Siguro, no? Sobrang bigat na ng dibdib mo sa dami ng iniisip mong problema. Sinabi mo pa. Pasensya ka na kung sa'yo ko naglabas ng saloobin ko, Natutuwa nga ako dahil ako ang pinagsabihan mo. Nandito lang ako kapag kailangan mo na makakausap. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpunta dito. Sayang, wala na ako sa kumpanya na pinapasukan ko. Pwede sana kitang irekomenda doon. Oo nga no, kaya lang baka hindi ko rin tanggapin dahil nga kay Lola. Ang bait mo talagang apo. Sigurado kung nasan man ngayon ang mga magulang nyo, proud sila sa'yo. Nang makaalis si Ate Devi, pinuntahan ko si Lola Esme para tanungin kung ano ang kailangan niya. Pero mahigpit lang niyang hinawakan ng braso ko at kahit hirap sa pagsasalita, sinabi niyang layuan ko ang kinakapatid ko. Naguluhan naman ako pero hindi na ulit nagsalita si Lola. Nung naghahapunan na kami ni Kuya Nathaniel, nabanggit ko naman sa kanya ang pagpunta ni Ate Devi. Kaya pala bigla siyang umuwi dito sa atin. Kuya, baka naman may bakante sa inyo. Pwede si Ate Devi na mag-apply. Itatanong ko muna. Alam mo naman sa amin kailangan may backer din. Di ikaw ang maging backer ni Ate Devi. Mas maganda siguro kung makausap ko mismo si Devi. Sasabihin ko sa kanya kapag nagpunta ulit siya dito.
Kumusta palang maghapon ni Lola Esme? Okay naman. Hmm. Maghapon siyang tulog. Nung nandito pala si Ate Devi, gising pa siya hanggang sa umalis. Meron nga siyang sinabi eh. Ano namang sabi ni Lola Esme? Gusto niyang layuan ko si Ate Devi. Sinabi niya ba ang dahilan? Hindi na siya nagsalita ulit eh. Siguro may nararamdaman siyang hindi maganda kay Devi. Alam mo naman ng mga matatanda. Malakas ang pakiramdam ng mga yan. Dapat ko bang sundin si Lola? Hindi naman. Pero huwag kang magtitiwala masyado kay Devi. Kuya Nat, kinakapatid ko siya. Naging mabuti rin sa atin ang pamilya niya. Ang pamilya niya. Pero siya ba may naalala ka na mabuting ginawa niya sa'yo? Wala. Pero wala rin naman siyang ginawang masama sa akin kahit noon. Nag-iingat lang kita. Wala namang masama doon. Mas naniniwala ako kay Lola eh. Kahit noon laging tama ang kutob niya. Kayo naman ang mas may karanasan sa akin, kaya susundin ko kayo. Siya nga pala. Aalis ako sa Makalawa ah. Ilang araw din ako mawawala dahil may team building ang kumpanya. Mag-iingat kayo ni Lola dito ha. Yung mga pinto at bintana, huwag mong kakalimutang isara at ilak na mabuti. Huwag kang mag-alala sa amin, ako nang bahala. Lagi naman akong tatawag para kumustahin kayo ni Lola dito eh. Huwag mong kakalimutan ang pasalubong ko ha. Kahit hindi mo ipaalala, hindi ko yun makakalimutan. Naging kainip-inip ang mga sumunod na araw. Hindi na rin kasi naulit na dumalaw sa amin si Ate Devi. Naging tamilmil din akong kumain dahil wala si Kuya Nathaniel na lagi kong kasabay sa almusal at hapunan. Ang ginagawa ko na lang kapag tulog si Lola Esme, sinasabayan ko rin siya ng tulog. Mahigit 1 linggo ka na kasi dyan. Hindi ka man lang tumatawag. Namimiss ka na ng mga bata. Huwag ka ngang OA. Parang 1 linggo pa lang naman akong nandito eh. Para namang hindi ka masaya na tumawag ako ah. Masaya naman ako. Kumusta na nga pala kayo dyan? Okay lang naman kami ng mga bata at ni Inay. Ano nga ba ang pinagkakaabalahan mo? Madalas dito lang ako sa bahay namin. Minsan, pinapasyalan ko si Monina. Yung kinakapatid mo? Oo, siya nga. Pinagtiyagaan ko na lang kausapin. Sa pagkakaalam ko, mabait naman siya. Akala mo lang yun. Naiinis nga ako sa babaeng yun eh. Punta ng punta sa amin noon para mamasko na parang pulubi. Kahit walang okasyon, pumupunta pa rin. Sina tatay naman, lagi kasing binibigyan. Grabe ka naman. Kinakapatid mo yun. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Bata pa naman siya noon. Ngayon siguro, malaki na pinagbago niya. Ay nako, ganun pa rin. Walang asenso sa buhay. Kontento sa bigay ng mga kapatid basta alagaan lang ang lola nila. Baka naman may usapan na sila ng mga kapatid niya tungkol sa pag-aalaga sa lola nila. Nag-aral pa siya. Sayang lang naman kung hindi magagamit. Buhay naman nila yun. Huwag mo nang pakialaman pa. Nagtanong ka kasi kung anong ginagawa ko eh. Kaya tayo napunta sa ganung usapan. Sa bakasyon nga pala ng mga bata, pauuwiin ko sila dyan. Sino naman ang titingin sa kanila dito? Di ikaw. Wala ka namang ginagawa dyan eh. 2 linggo lang naman sila dyan. Hindi ko sila maaalagaan dahil plano kong maghanap ng trabaho dito. Saan ka naman magtatrabaho? Naghahanap pa nga ako. Madali na lang yun lalo na kapag may backer. Ikaw ang bahala. Diyan mo gusto maghanap ng trabaho. Bahala talaga ako sa sarili ko. Kung diyan mo na talaga gusto magtrabaho, dapat siguro, diyan na rin mag-aral yung mga bata. Hindi ka ba nakakaintindi? Wala nga mag-aalaga sa kanila dito. Kahit kailan talaga, wala kang amor sa mga anak mo. Oy, nag-uumpisa ka na naman ah. Akala mo naman nagkukulang ako sa mga anak natin. Hindi lang naman pera mahalaga kundi ang panahon mo. Gusto mo ba lumaki sila na lagi kang wala sa tabi nila? Noon pa man, sanay na silang wala ako sa tabi nila. Ang mahalaga, maibigay ang mga pangangailangan nila. Huwag mo na lang akong tawagan kung isusumbat mo lang ang kakulangan ko ng oras sa mga anak natin.
Huling araw na ni Kuya Nathaniel nun sa Maynila nang tawagan niya ang isang kaibigan para magkita sila bago siya umuwi sa amin. Pinaunlakan naman siya. Nagkita sila pagkatapos ng trabaho niya. Salamat, pinagbigyan mo ako. Maaga kasi ang balik namin sa atin eh. Kahit madalang tayo magkita sa atin, kaibigan na rin ang turing ko sa'yo. Hindi pwedeng hindi ako makikipagkita sa'yo. Kumusta na ba ang buhay mo dito? Ayos lang naman, pero mas gusto ko pa rin doon sa atin. Siya nga pala, nasa atin ang asawa mo ah. Nagtatanong nga kung may bakante sa amin eh. Kung ako sa'yo, pare, wag mo nang tulungang makapasok sa pinagtatrabahuhan mo yung asawa ko Ha? Bakit naman? May problema ba kayo ni Devi? Ay, wala naman. Kaya lang kasi, iniisip ko lang na mas mabuti siguro kung dito siya maghahanap ng trabaho. Hindi rin naman ako sigurado kung merong bakanting posisyon doon na pwede sa kanya eh. Iba rin kasi yung ugali ng asawa ko eh. Hindi kita pipilitin na magsabi ng problema kahit nararamdaman kong meron. Pero alam mo namang handa akong makinig. Siguro, kailangan ko din talaga ng makakausap. Tingin ko mas maganda habang nagkukwentuhan tayo, uminom na rin tayo. Uy, yun. Matagal-tagal na rin nung huli akong uminom eh. Sagot ko na alak. Ako na ang bahala. Ako naman ang nagyaya eh. Bumawi ka na lang pag uwi mo sa atin. O sige. Kaya lang pre, hindi ko pa alam kung kailan ako makakauwi sa atin Ngayong nasa atin ang asawa mo, malamang mapilitan kang umuwi doon kahit bakasyon lang. Namimiss ko na nga yung lugar natin eh. Iba rin kasi kapag sanay ka sa buhay probinsya. Sa totoo lang, malaki na rin ang pinagbago doon. Talaga? Para tuloy ako na-excite umuwi sa atin Habang lumalalim ang gabi, parami naman ang parami ang naiinom ng dalawa. Dala na rin ng kalasingan. Hindi nakapagpigil pa si Fausto na ikwento lahat ng tungkol sa asawa niya. Nagulat man si Kuya Nathaniel, hindi na lang siya nagkomento. Nakinig na lang siya. Mukhang yun din kasi ang kailangan ng kaibigan niya. Ang meron mahihingahan ng sama ng loob. Nang makauwi si Kuya Nathaniel sa amin, tuwang-tuwa naman ako dahil marami siyang pasalubong sa akin. Umunta ba ulit dito si Devi? Hindi pa siya bumabalik baka busy. Sabi naman niya, siya na lang ang dadalaw dito. Basta wag mong kakalimutan ng billing ko sa'yo Oo na. Tingin mo ba talaga sa akin hindi marunong kumilatis ng tao? Hindi talaga. Masyado kang inosente. Talaga? Gusto lang kitang protektahan. Alam ko naman. Salamat nga pala sa mga pasalubong Mukhang masarap lahat. Yung isang balot nga pala, dali mo kina Ate Linda at Lance. Day off ko naman bukas. Ako na ulit ang bahala kay Lola. Pwede bang sa hapon na ako umuwi? Oo naman. Alam ko, naiinip ka na rin dito sa bahay eh. Namimiss ko na rin kasi ang mga makukulit na ating pamangkin Ikaw kasi ayaw mo pa mag-asawa. Ako na naman na nakita mo. Hindi ka ba naiinggit? Naunahan ka pa ni Kuya Lance Yaan mo siya. Basta ako, masaya ako ngayon. Ano ba ang sikreto mo para maging masaya kahit walang girlfriend o asawa sa ganyang edad? Makontento sa kung anong meron at ipagpasalamat ang mga dumarating na biyaya, maliit man o malaki. Tama ka nga kuya. Nasa atin pa rin kung paano magiging masaya. Kung meron mang ibang tao na hindi masaya kahit nasa kanila na lahat, masyado silang mapaghangad na kahit hindi sa kanila kukunin nila. Wala silang pakialam kahit makapanakit sila ng kapwa. May kakilala ka bang ganyang tao? Meron. Di nga ako makapaniwala na ganun siya Pabulong naman kung sino yan Kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo naman kilala. Siguro katrabaho mo yan. Wala akong katrabaho na gaya niya. Sino kaya yun? Di mo nga kilala. Ayaw mo lang sabihin sa akin Ang mabuti pa, ayusin mo na lang ang mga pasalubong ko sa inyo ni Lola Esme. Kinabukasan, maaga pa lang umalis na ako. Gising naman ng mga oras na yun si Lola Esme kaya nakapagpaalam pa ako sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin.
1 oras pa lang ako nakakalis nang dumating naman si Ate Devi. At nadatnan niyang naglilinis sa may bakuran si Kuya. Ang dami ko kasing ginawa sa amin eh. Wrong timing naman pala ang pagpunta ko. Siguradong gagabihin na yun ang uwi. Nakakainip pa naman sa bahay ngayon. Ako lang kasi mag-isa eh. Okay lang ba na dito muna ako? Oo naman. Walang problema kung gusto mong tumambay dito sa bahay. Eh hindi ba ako nakakaabala sa'yo? Baka meron kang ginagawa. Kapag ganitong day off ko, wala akong ginagawa kundi alagaan ng lola namin. Saka, naglilinis din ako ng konti dito para din makapagpahinga ang kapatid ko. Huwag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko ha. Nakakaawa ang kalagayan ng kapatid mo. Nagtapat kasi siya sa akin na naiinip na siya dito sa bahay at gusto na niyang magtrabaho. Sabi ko nga kung nasa trabaho pa ako ipapasok ko siya. Kinausap naman namin siya dati, pero sabi niya masaya at walang problema kahit siya pang nag-aalaga sa lola namin. Nahihiya lang siya magsabi sa'yo. Basta na lang yata kayo nagdesisyon na hindi pinapaalam sa kanya Kung gusto naman niya magtrabaho, hindi naman namin siya pinipigilan Pwede namin siyang ipasok sa trabaho namin. Ah talaga? Matutulungan niyo pala siya? Oo naman. Kaya kung sa tingin mo kinakawawa namin siya, nagkakamali ka. Kaya lang naman ako nagsalita dahil siya naman ang nagkukwento sa akin. Kakausapin ko ulit siya mamaya pagdating. Ha? Sasabihin mo ba sa kanya na nag-usap tayo? Tatanungin ko ulit siya kung gusto niya nang magtrabaho kaysa alagaan ng lola namin. Nagmamalasakit lang naman ako sa kanya ha. Sana hindi maging dahilan yun para magkasamaan kayo ng loob na magkapatid. Huwag ka mag-alala. Kahit kailan, hindi mangyayari na magkakaroon kami ng samaan ng loob na magkakapatid. Mula nung mawala ang mga magulang namin, mas lalo kami naging malapit sa isa't isa. Ganun naman talaga dapat Hindi gaya ng ibang magkakapatid na kapag nawala na ang mga magulang, nagkakahiwa-hiwalay na rin. Maganda ang pagpapalaki sa amin ng mga magulang namin, kaya hindi mangyayari ang sinasabi mo. Oo nga, yan nga ang sabi ni Itay. Tuwang-tuwa nga siya sa inyo lalo na sa kinakapatid ko. Sa aming 4 kasi, si Monina ang pinakamabait at masunurin. Ang swerte nyo naman pala sa bunso nyong kapatid. Pasensya na, hindi pala kita naalok ng maiinuman lang. Ikukuha lang kita. Gising ba ang lola mo? Kapag ganitong oras natutulog lang si Lola Esme, gigising siya mamaya kapag kakain na. Maganda naman ang mga trabaho nyo, no? Bakit hindi na lang kayo kumuha ng caregiver para mas maalagaan nyo si Lola Esme? Naisip na rin namin yan dati, pero dahil pumayag naman si Monina, hindi na natuloy. Oh, ito na nga pala ang juice. Ay, salamat. Nag-abala ka pa. Kung magbabago ang isip nyo, may kakilala kasi ko Sabihan nyo lang ako. Sige, pag-uusapan ulit naming magkakapatid. Nang makaalis si Ate Devi, sinilip ni Kuya Nathaniel ang lola namin. Nagulat siya dahil akala niya tulog ito. Sumenyas pa si Lola na lumapit siya. Sa putol-putol na salita, sinabi nito na ayaw niya sa kinakapatid ko. Ginabi na rin ako ng uwi nun dahil nalibang ako sa pakikipagkwentuhan sa mga pamangkin ko. Pagdating ko sa bahay, agad kong pinuntahan si Lola Esme at nagmano. Kanina ka pa iniintay ni Lola. Maya't maya kasi ang tanong niya sa'yo Ay, Lola, pasensya na kung ngayon lang po ako ha. Ayaw pa kasi akong paalisin dun kina ate Sinabi ko lang na baka hinahanap na ninyo ko. Nandito nga pala kanina yung kinakapatid mong si Devi. Ah, talaga? Uy, bakit daw kanina lang siya pumunta? Marami daw siyang ginawa Baka naghahanap na rin siya ng trabaho. Siguro nga. Nagtagal ba siya dito? Oo, inaalo ko nga na dito na manangalian. Nahiya siguro kaya yun, nagpaalam nang umuwi. Ano naman ang napag-usapan niyo? Wala, kung ano-ano lang naman. Baka kuya, pwede mo siyang tulungan. Pasensya ka na. Wala kasing bakante na pwede sa kanya Okay lang kuya. Sa palagay ko naman makakahanap siya. Sa tingin ko, hindi naman niya kailangan magtrabaho agad. Dahil may trabaho ang asawa niya. Isa pa nga yun kuya Hindi man lang siya masuportahan ng asawa niya. Huwag mong paniwalaan lahat ng sinasabi niya.
Di naman natin alam ang totoong nangyayari. Hindi naman siguro magsisinungaling si Ate Devi. Kahit kinakapatid mo siya, hindi mo naman siya kilala talaga. Kung magkwento kasi siya, mararamdaman mong totoong sinasabi niya. Madali ka kasing maniwala. Paano pa kaya kapag nagtatrabaho ka na? Hindi naman ako ganun kadaling lokohin, no? Tsaka matagal pa ako makakapagtrabaho. Kala ko sawa ka na sa pag-aalaga kay Lola eh. Hindi ako magsasawa. Sasabihan ko nga mga kapatid natin na kapag wala silang pasok, pumunta naman sila dito para makasama naman nila ang Lola. Kuya Nat, Hmm. may napansin ka ba kay Lola na kakaiba? Napansin ko lang na konti na lang siyang kumain, di gaya ng dati. Naisip ko nga na baka nagsasawa na siya sa pagkain niya eh. Ha? Palitan kaya natin? Pwede naman. Baka yun nga ang dahilan. Wala pa rin akong kaalam-alam sa tunay na pagkatao ni Ate Devi. Na may iba siyang motibo sa pagiging malapit sa akin. Nagtalo na naman ang mag-asawa dahil hindi sinang-ayunan ni Kuya Fausto ang gusto ng asawa niya. Kung gusto mo magtrabaho, huwag kang humingi ng tulong sa iba. Magsikap kang mag-isa. Ano bang ikinagagalit mo, ha? Hindi naman ako humingi sa'yo ng tulong, Nakalimutan mo na ba ang mga sinabi mo sa kinakapatid mo, ha? Tapos sasabihin mo, hihingi ka sa kanya ng tulong para maipasok ka sa trabaho ng mga kapatid? Ano ngayon kung sinabi ko yon? Magkaroon ka naman sana ng hiya. Kilala kita eh. Gagamitin mo lang yung tao para makuha mo ang gusto mo. Pwede ba? Huwag mo na nga akong pakialaman. Magtrabaho ka na lang dyan para meron kang pangtusto sa mga anak mo. Nakikiusap ako sa'yo. Bumalik ka na lang dito at maghanap ng trabaho. Wala na akong babalikan dyan. Mas gusto ko na rito. Kahit man lang sana alang-alang sa mga anak natin. Nandyan naman ang nanay mo Hindi na ako kailangan dyan. Nanay ka nila? Ayaw mong alagaan ang mga anak natin? Kung lagi mo na lang akong aawayin, wag mo na akong tatawagan kahit kailan. Gusto ko lang naman na maayos ang problema natin. Maayos na ako dito sa probinsya. Ayoko nandiyan ka kung meron ka na namang nasisiraang tao. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin, ha? Nakalimutan mo na ba kung anong ginawa mo kay Nadia? Nasira ang buhay niya. Siya ang sumira sa buhay niya at hindi ako. Kung hindi ka babalik dito, sasabihin ko kay Nathaniel ang ginawa mo sa dati mong trabaho. Paano mo naman gagawin yon, Aber? Kilala mo ba ng personal si Nat? Oo naman. Katunayan nga niyan, nagkita kami at nagkainuman. Baka naman kung ano-anong sinabi mo sa kanya, ha? Wala akong sinabi sa kanya. Pero kapag ginalit mo ko, sasabihin ko talaga sa kanya ang mga ginawa mo. Bakit ka ba ganyan, ha? Asawa mo ako, pero handa kang ilaglag ako. Hindi na naman kasi tama ang ginagawa mo eh. Kahit anong sabihin mo, hindi na ako babalik dyan. Dito na ako magtatrabaho. Nang muling dumalaw si Ate Devi sa amin, halata sa kanya na malaki ang problemang dinadala niya. Nang magtanong nga ako sa kanya, bumulalas na siya ng iyak. Sige ate, iiyak mo lang para gumaan ang pakiramdam mo. Pasensya ka na, ha? Wala kasi akong mapagsabihan eh. Ano ba kasi ang problema? Pwede ka bang malaman? Nagtalo kasi kami ng asawa ko eh. Hindi ko matanggap ang sinabi niya na kapag hindi ako umuwi sa kanila, sisirain niya ako sa inyo. Bakit naman niya gagawin yun? Anong kinalaman namin sa away niyo? Nabanggit ko kasi na matutulungan niyo akong magkapatid na maghanap ng trabaho. Ayaw talaga ng asawa ko na nalalamangan siya. Pasensya ka na ha. Hindi ka matutulungan ni Kuya Nat. Pero huwag kang mag-alala. Tatanungin ko si Ate Linda o kaya si Kuya Lance. Talaga? Gagawin mo yon? Oo naman. Gusto ko talagang makatulong sa'yo. Siya nga pala. Pwede bang wag mo munang sabihin kay Nat na hihingi ka ng tulong sa iba niyong kapatid? Sige. Pero bakit naman ayaw mong ipaalam? Nalaman ko kasi sa asawa ko na magkaibigan pala sila ng kuya mo. Naalala ko na. Magka-team sila noon sa basketball. Baka doon nagsimula ang pagkakaibigan nila.
Hindi ko nga alam yan eh. Akala ko magkakilala lang sila at hindi magkaibigan. Meron bang sinasabi ang asawa mo sa kapatid ko? May palagay ako na sinisiraan ako ng asawa ko sa kuya mo. Hinala pa lang naman yung sa akin pero ibang kutob ko eh. Sige, hindi ako magkukwento sa kanya. Uy, salamat ah. Maaasahan ka kahit ngayon lang ako lumapit sa'yo. Hindi ko rin kasi maintindihan ng asawa mo kung bakit siya ganun. Kaya nga ako umuwi dito para makaiwas. Kapag may trabaho na ako, patutunayan ko sa kanya na kaya ko kahit wala ang tulong niya. Kakausapin ko si Ate Linda mamaya. Tingin ko mas maiintindihan ka niya dahil pareho kayong babae. Naku, tatanawin kong malaking utang na loob ito sa'yo. Ate, hindi mo na kailangan pang gawin yan. Kinakapatid kita at hindi ka na iba sa akin. Alam ko naman na kapag akong mangailangan ng tulong, hindi mo naman ako hihindian. Oo naman ano. Balang araw, ibabalik ko itong ginawa mong kabutihan sa akin. Sana gumaan na ang pakiramdam mo, ate. Oo, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Salamat talaga sa'yo ha. Masarap talaga sa pakiramdam kapag nakakatulong sa kapwa kahit sa maliit na paraan. Napansin ko lang tuwing pumupunta sa bahay si Ate Devi, hindi nagugustuhan ni Lola Esme. Iisa pa rin ang sinasabi niya. Ang layuan ko ito. Kahit si Kuya Nathaniel ayaw na rin pumupunta si Ate Devi. Wala naman siyang binibigay na rason. Pero malakas ang kutob ko na merong sinasabi sa kanya ang asawa ni Ate Devi. Yun naman ang gusto ni Lola Esme. Ayoko lang siyang ma-stress. Alam mong may sakit siya eh. Nakakaya naman kung ipagtatabuyan ko si Ate Devi kapag pumunta dito. Pwede ka namang magdahilan na busy sa ibang bagay maliban sa pag-aalaga kay Lola Esme. Hindi ako naniniwala sa'yo na gusto mo lang pagbigyan si Lola. Wala akong ibang dahilan. Bakit ba kasi ayaw mong tulungang makapasok sa trabaho mo si ate? Di ba nga sinabi ko na sa'yo na hindi hiring sa amin? Nalaman ko kanina sa kapitbahay natin na si Aling Tonya na pinasok mo sa trabahong anak niya. Sige, aaminin ko na. Ayoko talaga siyang ipasok sa trabaho. Bakit naman? May nagawa bang masama sa'yo si Ate Devi? Di siya gaya ng iniisip mo. Mabait lang siya kapag may kailangan. May motibo siya kaya siya lumalapit sa'yo. Kuya, kailan ka pa naging mapanghusga sa kapwa? Hindi ako nanguhusga. Hindi ka pa ba nanguhusga sa lagay na yan? Hindi nga. Hindi mo naman kilala si Ate Devi. Huwag ka kasing basta nilang nakikinig sa sinasabi ng ibang tao. Ikaw ang hindi nakakakilala sa kanya. Ako pa? Kinakapatid ko si Ate Devi? Mali nga yata na ilang taong ka nang nasa bahay lang. Hindi mo na alam kung paano makisalamuha sa mga tao. Gusto ko rin naman na dumito muna sa bahay para maalagaan si Lola. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko na alam kung paanong makakilala ng ibang tao. Hindi mo nga alam na meron na palang sinasabi sa iyo yung kinakapatid mo eh. Nakikiusap ako, kuya. Marami ng problema si Ate Devi. Huwag mo na sanang dagdagan pa. Baka nga siyang nagbibigay ng problema sa ibang tao eh. Huwag mo sanang hilingin na layuan ko siya. Ayokong pati si Ninong Norman sumama ang loob. Huwag mo sanang kakalimutan na naging mabait sila sa atin. Lalo na nung nabubuhay pang mga magulang natin. Tuwing pumupunta sa bahay namin si Ate Devi, lagi siyang problemado. Hindi ko tuloy maiwasang maawa sa kanya. Napapaisip din ako kung bakit hindi man lang siya damayan ng mga magulang niya. Hanggang ngayon kasi hindi ko pa rin sinasabi na may problema ako. Matatanda na sila pareho para bigyan ko pa ng alalahanin. Sa bagay nga. At saka problema mag-asawa kasi yan. Kaya nga gusto ko nang magkaroon ng trabaho para mabaling doon ang atensyon ko. May balita nga pala ako sa'yo. Ano yun? Nakausap ko na si Ate Linda. Ayusin mo na raw ang resume mo. Talaga? Tutulungan niya akong makapasok sa trabaho? Oo naman. Mataas ang posisyon ni Ate Linda sa kumpanya. Kaya gagawa niya ng paraan kung paano ka makakapasok sa kanila. Ay naku, salamat ha. Sa wakas, magkakaroon na rin ako ng trabaho.
Hindi na ako mapipilit pa ng asawa ko na umuwi sa bahay namin. Naku, mabuti madali mo siyang napakiusapan. Mas madali talagang kausap si ate kesa kay Kuya Nat. Tingin ko nga kay Nat may pagkasuplado. Kaya ba hanggang ngayon wala pa rin siyang asawa? Pihikan talaga yun si Kuya Nat. Sana nga, may maligawan na siya Kung hindi niya babaguhin ang ugali niya, hindi talaga siya makakapag-asawa. Mabait si Kuya Nat. Hindi naman lahat ng tao ay perpekto. Naniniwala ako na bawat tao may hindi magandang ugali. Oo nga, tama ka sa sinabi mo. Kamusta na nga pala si Ninong? Ang tagal ko na rin hindi nakakapunta sa inyo Okay naman sila. Lagi nga lang wala sa bahay. Pinupuntahan nila yung isa kong kapatid sa kabilang barangay. Hindi na rin kasi ako nakakapag-jogging Kaya hindi na ako nakakadaan sa inyo para makipagkwentuhan. Maganda naman na ang katawan mo Hindi mo na kailangan mag-exercise. Talaga? Pakiramdam ko kasi tumaba na ako Wala na kasi akong ginawa kundi ang kumain. Ang ganda kaya ng hubog ng katawan mo. Ganyan ang gusto ng mga lalaki. Matanong ko lang, may boyfriend ka na ba? Wala pa. Merong gustong manligaw, pero tumatanggi ako. Ayoko muna kasing pumasok sa isang relasyon. Siguro pinipigilan ka ni Nat at ng lola mo, no? Hindi naman. Ako lang talaga ang may ayaw. Dapat kasi, ini-enjoy mo yan habang bata ka. Hindi yung nag-aalaga ka ng matanda. Napaisip naman ako sa sinabi ni Ate Devi nang umalis siya. Totoo naman kasi ang sinasabi niya. Nang mapasulyap ako sa lola ko, nakatingin din siya sa akin. Parang may naaaninag akong lungkot sa mga mata niya. Nilapitan ko naman siya at tinanong kung may kailangan siya. Pero umiling lang siya. Inangat pa niya ang kamay niya para haplusin ang mukha ko. Kahit ano po ang mangyari, aalagaan ko po kayo. Nang sumunod na araw, napansin kong hindi na natutulog si Lola kahit araw. Mahina na rin siyang kumain. Gusto sana namin siyang dalhin sa ospital pero tumanggi siya. Natatakot kami magkakapatid pero pilit lang kaming nagpapakatatag. Nang mga panahon na yon, hindi na rin pumupunta sa bahay si Ate Devi dahil may trabaho na siya. Alam ko na mahirap at nakakatakot tanggapin. Pero alam naman natin na doon na rin papunta si Lola. Wala na nga ang mga magulang natin Pati ba naman si Lola? Huwag mo ipapakita kay Lola nang nalulungkot ka. Alam mo na ayaw niya ng ganyan. Hindi ko naman pinapakita sa kanya. Lagi kaya akong masigla kapag umaharap sa kanya. Mabuti naman. Siya nga pala, nagkausap kami ni Ate Linda. Anong napag-usapan nyo? Tungkol ba kay Lola? Hindi tungkol sa kanya kundi kay Devi. Sana hindi ka nagkamali na tulungan siya. Kuya, tinuruan tayo ng mga magulang natin na tumulong sa kapwa kung meron din tayong magagawa. Depende sa tao. Si Devi, hindi karapat dapat tulungan. Sino ba kasi ang naninira sa kanya, ha? Wala namang ginagawang masama yung tao Sa ngayon, wala pa siyang napeperwisyo. Pero darating ang panahon na meron siyang sisiraing tao. Tuso ang babaeng yun. Mabait lang kapag may kailangan. Kapag nakuha na niya ang gusto, baliwala ka na sa kanya. Naniniwala pa rin ako na mabuti siyang tao. Bahala ka. Masyado ka naniniwala sa mga matatamis niyang salita Nararamdaman ko naman na nagmamalasakit lang siya sa akin. Kami ba hindi nagmamalasakit sa'yo? Di na ako nagtataka kung sinisiraan niya kami sa'yo. Wala naman siyang sinasabi na hindi maganda sa inyo Ganun ang babaeng yun. Magaling magmanipula. Kaya niyang palabasin na nagmamalasakit siya pero ang totoo, may kasamang paninira. Alam ko naman na nagagalit ka dahil hindi ko sinabi sa'yo na inilapit ko siya kay Ate Linda. Hindi ako galit sa'yo kundi sa kanya. Sinasamantala niya ang kabaitan mo Kuya, humingi lang siya ng tulong sa akin. Wala naman akong nakikitang masama doon.
Sana iba na lang ang tinulungan mo. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Hindi maganda ang lagay ni Lola. Sa kanya lang tayo mag-focus. Buti pa nga. Mamaya pupunta si Ate Linda. Meron daw kasing gustong sabihin sa kanya si Lola. Ano kaya ang gustong sabihin ni Lola kay ate? Hindi ko rin alam. Baka magbibilin lang siya dahil siya naman ang panganay sa atin. Nang magkausap sina Lola Esme at Ate Linda, pinalabas kaming tatlo sa kwarto. Hindi rin naman sinabi sa amin ng kapatid ko kung ano na pag-usapan nila. Mula nga no, napansin ko na ang pagiging tahimik ni ate. Minsang nag-day off si Kuya Nat, siya lang ang naiwan sa bahay. Dahil pumunta muna ako sa bayan para mamili ng mga kailangan namin. Dumating naman ng araw na yun si Ate Devi. Dito na lang tayo sa labas mag-usap. May problema ba? Si Munina, Nasa bayan siya. Inutusan ko na mamili ng mga kailangan namin. Mas kabisado niya kasi ang mga bibilin kaysa sa akin. ang lola nyo, kumusta na siya? Di maganda ang lagay niya ngayon eh. Kaya dito na lang tayo mag-usap. Medyo sensitive na kasi siya sa ingay. Siguro nagbibilang na lang siya ng araw. Matanda na rin naman kasi siya eh. Sa wakas, makakalaya na rin si Munina sa pag-aalaga sa kanya. Kung papipiliin ang kapatid ko, hindi niya rin gustong mawala agad ang lola namin. Iba kasi ang sinasabi niya sa akin eh. Mas kilala ko ang kapatid ko. Hindi siya magsasalita ng hindi maganda sa lola namin. Bahala ka kung ayaw mong maniwala sa akin. Sinasabi ko lang naman kung anong kinukwento niya. Nakuha mo na rin naman ang gusto mo eh. May trabaho ka na. Tigilan mo na sana ang paggamit sa kanya. Hindi ko siya ginagamit. Kinakapatid ko siya kaya malapit kami sa isa't isa. Akala mo ba hindi ko pa alam ang tunay mong pagkatao ha? Alam ko naman na nagkausap kayo ng asawa ko eh. Huwag kang maniwala sa kanya. Sinisiraan lang niya ako sa'yo at sa lahat ng kakilala niya. Sa tingin mo hindi ako marunong kumilatis ng tao? Mukhang nakumbinsi ka talaga ng gusto ng asawa ko na ako ang kontrabida at siya naman ang mabait. Meron naman siyang ebidensya na totoo mga sinasabi niya. Ibang klase rin talaga siya. Imbis na ipagtanggol ako, siya pa talaga ang naninira sa akin. Siguro dahil pagod na siyang intindihin ka. Sarili mo lang kasi ang iniisip mo eh. Ano ngayon? Alangan namang isipin ko ang ibang tao. Malaki ang tiwala sa iyo ni Monina. Sana naman, huwag mong sirain yun gaya ng ginawa mo sa katrabaho mo at kaibigan. Hindi ko alam ang sinasabi mo, no? Nakalimutan mo na ba agad yung taong nagpakamatay ng dahil sa'yo? Grabe talaga ang asawa ko. Pati yun ikinuwento pala sa'yo. Okay lang sana eh. Kaso mali naman ang kwento niya. Kaibigan ko yung kapatid ni Nadia. Napagtagpi-tagpi ko ng lahat kung anong totoong nangyari nang makausap ko ang asawa mo. Ano? Ang pagkakataon nga naman, no? Iba talaga magbiro. Tama ka sa sinabi mo. Kaya mag-iingat ka. Baka makahanap ka ng katapat mo. Sana magbago ka na. 9 na araw nang hindi kumakain at umiinom ng tubig si Lola Esme. Dinadampian na lang namin ng basang bulak ang labi niya. Kahit kasi anong gawin namin, ang pagkain ay sinusubo namin sa kanya. Hindi na nito malunok at sinusuka na lang minsan. Pinatawag na rin namin ang mga kamag-anak namin para makita pa siyang buhay. 10 araw sa ganap na 3:00 ng madaling araw, binawian na ng buhay ang lola namin. 5 araw din binurol nun sa bahay si Lola Esme. Araw-araw maraming tao para makilamay. Sa gitna ng pagdadalamhati ko, ni minsan hindi ko nakita na pumunta si Ate Devi, kundi mga magulang lang niya. Masakit man. Mabuti na rin to para hindi na mahirapan si Lola. Yun din ang iniisip ko. Kahit hindi siya nagsasalita, alam ko, nahihirapan na rin siya. Bukas, ihahatid na natin siya sa huling hantungan niya. Ang bilis ng mga araw. Parang kailan lang, inaalagaan ko pa siya.
Ngayon, hindi na natin siya kasama. Ganun talaga. Lahat naman tayo papunta dun eh. Kuya, hindi ba nagpunta si Ate Devi? Ang mga magulang lang niya kasi ang nakita ko eh. Hindi siya nagpakita dito nung burol ni Lola. Ano bang aasahan mo sa isang tao na wala naman talagang simpatsya sa kapwa? Baka naman busy lang sa trabaho. Kahit gaano pa kabisi ang isang tao, kung gusto niyang pumunta, makakagawa siya ng paraan. Oo nga. Hindi naman siya kawalan. Marami namang tao araw-araw dito nun. Patunay lang na marami ang nagmamahal kay Lola. Kaya ko lang siya naitanong dahil inaasahan kong pupunta siya. Ngayong may trabaho na siya, makikilala mo na rin ang tunay niyang ugali. Wala ka ng pakinhabang sa kanya eh. Grabe. Ayaw mo talaga sa kanya. Totoo, dahil sa pagiging tuso niya. Wala siyang tunay na kaibigan dahil ginagamit lang niya mga yon para makuha ang gusto. Meron akong sasabihin sa'yo ah. Ayoko sanang pag-usapan ngayon pero nabanggit mo na rin naman siya. Sasabihin ko na rin ang tungkol sa ginawa niya. Ano naman ang ginawa ni Ate Devi? Meron siyang ginawa sa kaibigan at katrabaho niya. Inakaw niya ang gagamitin sana nitong presentation para sa meeting. Dahilan para mapahiya yon at masira ang reputasyon at mawala ang tiwala ng boss nila. Sigurado ka ba na siya ang gumawa nun? Inamin din naman ni Devi. Gusto niyang harangin ang promotion ng kaibigan kaya niya ginawa yun. Dahil sa ginawa niya, nagpakamatay yun nang malaman na siyang mapopromote. Wala man lang pagsisisi ang kinakapatid mo sa ginawa. Walang nababanggit tungkol dun si Ate Devi. Bakit naman niya babanggitin sa iyo ang bagay na ikakasira niya? Iyon bang dahilan kung bakit siya umalis sa trabaho? Oo. Nalaman din naman ng mga katrabaho niya ang ginawa niya eh. Nawala ng tiwala sa kanya ang boss nila at hindi rin niya magawa ng maayos ang trabaho na naiwan ng kaibigan niya. Ibig sabihin lang nun, magaling talaga ang kaibigan niya. Sana naman wala siyang gawing kakaiba sa trabaho niya. Si Ate Linda pa naman na nagpasok sa kanya. Huwag lang niya talagang subukan si Ate Linda. Yun ang magiging malaking pagkakamali niya. Nang maihatid namin sa huling hantungan si Lola Esme, hindi pa rin matapos ang pagluha ko. Mas ramdam ko kasi ang labis na kalungkutan ngayong nailibing na siya. Kahit saan pumaling ang mga mata ko, laging siya ang naaalala ko. Pinayuhan naman ako ng mga kapatid ko na pagkatapos ng 40 days, pwede na akong mag-apply ng trabaho para hindi ako nalulungkot sa bahay namin. Ilang araw pagkatapos ng libing ni Lola Esme, tsaka ako naman naisipang maglakad-lakad. Hanggang sa hindi ko na malayang nasa tapat na ako ng bahay ni na Ate Devi. Aalis na sana ako nang bigla siyang lumabas. Monina? Ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Napadaan lang ako. Paalis na sana ako. Ay sandali. Kwentuhan muna tayo. Sige, wala naman akong gagawin eh. Pasensya ka na nga pala kung hindi ako nakapunta sa burol ng lola mo ha. Kung alam mo lang sanang pinagdadaanan ko ngayon. Okay lang, naiintindihan ko naman. Mukhang nagluluksa ka pa rin hanggang ngayon ha. Hindi naman kasi gadong kadali na makalimutan na nangyari. Oo nga, lalo na't ikaw ang nag-alaga sa lola nyo. Ngayon na wala ng lola mo, anong plano mo? Pagkatapos ng 40 days, magtatrabaho na ako. Saan mo naman balak mag-apply? Sabi ni Ate Linda, siya na daw ang bahala. Huwag mong sabihing sa kumpanya ka namin mag-a-apply. Gusto ko nga rin doon para kasama ko kayo ni Ate Linda. Ay naku, mahirap makapasok sa kumpanya namin, lalo na kung wala kang experience. Kaya ko naman siguro. Sabi naman ni Ate Linda, hindi niya ako pababayaan. Paano ka naman niya matutulungan kung siya nga hindi rin magaling sa trabaho? 10 taon nang nagtatrabaho doon si Ate Linda. Hindi siya magtatagal kung hindi siya magaling sa trabaho niya. Nakita ko mga gawa niya, no? Masasabi ko na mas magaling pa ako sa kanya.
Huwag mo sanang kakalimutan na siyang nagpasok sa'yo sa trabaho. Hindi ko naman yung nakakalimutan eh. Pero hindi ako tatanggapin kung hindi ako pasado sa interview. Sana naman wag mong isumbat na dahil sa ate mo nakapasok ako sa trabaho. Kahit ano pang sabihin mo, papasok ako sa kumpanya ninyo. Good luck na lang kung makapasa ka. Ganyan ka ba talaga? Imbis na ako naman ang suportahan mo, parang ayaw mo kong tulungan. Hindi naman sa ganun mo, Nina. Sinasabi ko lang ang totoo. Samantalang ako, lahat ng tulong ginawa ko para sa'yo. Mukhang hindi ka pa nga talaga okay. Mabuti pa, umuwi ka na sa inyo. Siguro nga. Pasensya ka na kung nakaabala ako sa'yo. Ako na lang ang dadalaw sa bahay nyo. Pagkatapos ng 40 days ni Lola Esme, nag-asikaso na ako ng requirements ko. Medyo kabado na may kasamang excitement ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Mabuti na lang pinalalakas ng mga kapatid ko ang loob ko. Yan bang damit na pinaplansya mo uniform na isusuot mo bukas? Oo kuya, ito nga. Dadaanan din pala ako dito ni Ate Linda. Kahit sa mababa ka lang mag-uumpisa, sipagan mo lang at mararating mo rin kung nasan ang kapatid natin. Wala naman sa akin kung sa mababang posisyon lang ako magsisimula. Ang mahalaga sa akin, yung may matutunan ako. Siya nga pala, makakasama mo si Devi. Huwag mo na lang siyang pansinin. Hanggat maaari, iwasan mo na lang siya. Oo kuya, ipinapakita na nga niya yung tunay niyang ugali . May ginawa ba siya sa'yo? Hindi niya gustong pagpasok ko sa pinapasukan nila ni Ate Linda. Minamaliit niya ang kakayahan ko. Natatakot lang yung maungusan mo sa trabaho. Alam mo bang hindi niya na pinapansin si Ate Linda? Wala talaga siyang utang na loob. Pagkatapos siyang ipasok sa trabaho ni Ate Linda, ganun pang igaganti niya. Siya pang nagmamataas. Ginawa niya yun para sa'yo. Kahit siya, ayaw niya kay Devi kahit noon pa. Ikaw lang naman ang nauto niya sa pagkukunwari niyang kabaitan. Pasensya ka na kuya kung di ako nakinig sa'yo. Lang yun. Hindi ko naman magagawa na magalit sa'yo kahit na hindi ka nakinig sa akin . Patutunayan ko sa kanya na kahit baguhan lang ako sa trabaho, magiging magaling ako. Han, tama yan. Huwag kang magpapaapekto sa mga sinasabi niya. Baka meron kang gustong ipaplansya sa akin kuya. Akin na, isasabay ko na. Meron nga. 5 piraso lang naman yun. Bukas ako na lang ang magluluto ng almusal natin. Magbabaon ka ba? Hindi muna kuya. Sabi kasi ni Ate Linda, siya na daw muna ang bahala sa tanghalian ko. Gusto daw niya kasing sabay kaming kumain. Bait talaga ni Ate Linda. Hindi lang siya mabait. Galante din. Dala siguro ng nararamdamang excitement, hindi agad ako nakatulog ng gabing yun. Pagkatapos magdasal at humingi ng gabay, kinausap ko naman si Lola Esme. Pakiramdam ko nasa tabi ko lang siya dahil biglang lumamig ang paligid. Nakaramdam na naman ako ng kalungkutan at pangungulila sa kanya. Niyakap ko na lang ang unan na lagi niyang gamit. Kinabukasan, paggising ko, nasa kusina na si Kuya Nathaniel at nagluluto ng almusal. Tinulungan ko na rin siya at pagkatapos ng almusal, gumayak na rin ako. Ilang sandali lang, dumating na si Ate Linda para sunduin ako. Akala ko namamalikmata lang ako kanina. Yun pala, nakapasok ka na rin dito. Ikaw nga nakapasok . Ako pa kaya? Malawak ang karanasan ko pagdating sa trabaho kumpara sa'yo. Kahit walang tulong ang ate mo, nasisiguro ko na makakapasok ako dito. Ay di sana pala, hindi ka nalang humingi sa akin ng tulong. Tsaka sa tingin ko, kung malalaman nila ang ginawa mo sa dati mong trabaho, hindi ka nila tatanggapin. Oy, wala ka namang ebidensya sa mga sinasabi mo ha. Ingat ka, baka ikaw pang mapasama dito. Baka hindi ka abutin ng 1 buwan, tanggal ka na sa trabaho mo. Malabong mangyari yan. Nakalimutan mo na yata kung anong posisyon ng ate ko sa kumpanya na to. Ang yabang mo naman. Unang araw mo pa lang dito ah. Hindi yon pagyayabang, kundi pagsasabi ng totoo. Oo na.
Lahat ng kilos mo, babantayan ko. Kapag nagkamali ka, isusumbong kagad kita. Kung meron kang makikitang mali ko, baka kababantay mo sa akin. Ikaw naman ang magkamali sa trabaho. Ayan na palang ate mo, sinusundo ka na. Sabay kasi kaming uuwi. Kung hindi ka sana nagpakita ng tunay na kulay, tatlo sana tayong sabay na kumakain at umuuwi sa hapon. Wala akong plano na makisabay sa inyo, no? Marami na rin naman akong kaibigan dito. Sabi mo eh. Sige, ingat sa pag-uwi. Iniwanan ko pa ng matamis ng ngiti ang kinakapatid ko bago ako tumalikod at naglakad palayo. Hindi ko na nakita pa ang matalim na titig niya habang nakasunod ng tingin sa akin. Pagdating sa kanila may naghihintay na kay Ate Devi. Hindi naman maikakaila na nagulat siya. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka na sumasagot sa tawag ko eh. Hindi mo ba naiisip na nasa trabaho ako? Hanggang gabi ba may trabaho ka? Hinintay mo na lang sana ang tawag ko. Hindi yung umuwi ka pa dito. Hindi lang ako umuwi rito. Kasama ko rin ang mga anak natin. Ano? Sino naman ang mag-aalaga sa kanila? Alam mong matatanda ng mga magulang ko. Huwag kang mag-alala. Nasa bahay sila ng mga magulang ko. Alam ko naman na yan ang magiging reaksyon mo kaya hindi ko sila inuwi sa inyo. Para kang hindi nila nanay ah. Huwag mong sabihin na makikisiksik ka rin dito. Uuwi din ako sa amin mamaya. Gusto lang kitang makita at kumustahin ka sa bago mong trabaho. Okay naman ako sa trabaho ko. Bakit parang hindi ka yata masaya? Paano? Kasama ko sa trabaho si Munina. Dapat nga maging masaya ka dahil magkasama kayo ng kinakapatid mo eh. Kaya lang naman siya nakapasok dahil backer niya ang ate niya. Ay di ba dahil din sa atin niya kaya ka nakapasok sa trabahong yon? O hindi ah. Kahit hindi niya ako tulungan, makakapasok ako. Mas magaling pa nga ako sa ate niya. Napakawalang utang na loob mo talaga pagkatapos ng ginawa nila sa'yo. Ginamit mo lang sila para makapasok sa trabaho. Hindi lang yun ang gagawin ko. Aagawin ko rin ang posisyon ni Linda. Mas bagay kaya sa akin ang trabaho niya. Hindi ka magtatanggumpay sa masamang plano mo. Mabubuti ang mga taong gusto mong gawa ng masama. Oo na, patutunayan ko sa'yo kung gaano ako kasama. Ay bahala ka na nga. Ayaw mo naman makinig sa akin eh. Hindi talaga ako makikinig sa'yo, kaya tigilan mo na ang kakapangaral mo sa akin. Kung lagi ako makikinig sa'yo, hindi ako aasenso sa buhay. Huwag ka mag-alala. Huli na tong pakikialam ko sa'yo. Aalis na ako. Sandali lang. Hanggang kailan ka nga pala dito? Nakalive ako ng 1 linggo. Mabuti, pinayagan ka. Sa tagal ko na sa trabaho, ngayon lang ako nag-leave. Papuntahin mo na lang ang mga bata dito sa akin sa day off ko. Hindi ba pwede sa gabi para makatabi ka naman nila sa pagtulog? May trabaho ako kinabukasan. Gusto ko magpahinga ng walang abala, no? Sige na, okay. Sa day off mo na nga lang. Mula nang mag-umpisa ako sa trabaho, lagi nang nakabantay sa akin si Ate Devi. Palibhasa nga kasi nasa iisang department lang kami. Hindi naman ako nagpatinag sa kanya at mas pinag-igihan ko pa ang trabaho ko. Kahit marami akong naririnig sa mga kasama ko na pinagkakalat nito na hindi naman talaga ako magaling sa trabaho at dahil lang kay ate kaya ako nakapasok. Minsan kinausap ako ng line leader namin. May natatanggap daw kasi siyang reklamo mula sa mga katrabaho ko. Nang sabihin ko naman na iharap ang mga yun, hindi naman siya nakakibo. Isa rin kasi siya sa mainit ang dugo sa akin. Sinabi ko naman yun sa kapatid ko. At makaraan ng ilang araw, hindi na pumasok ang babaeng yun. At ako nang pinalit sa kanya na ikinagulat ko ng husto. Ang galing mo talagang sumipsip, ano? Iba talaga kapag may kapatid na nasa taas. Hindi ako sumipsip. Nakita na siguro ako ng galing sa trabaho at sipag na rin. Mas nauna pa ako sa'yo dito eh. Mas magaling at mas masipag sa'yo. Dapat ako ang nasa posisyon mo ah. Okay naman ang posisyon mo ah. Ano bang inirereklamo mo? Hindi ako nagrereklamo. Hindi lang kasi tama eh. Nakakahiya sa mga katrabaho natin. Oh, hindi naman sila nagrereklamo.
Ikaw lang itong kuda ng kuda dyan. Natatakot lang sila na magreklamo dahil baka mawalan din sila ng trabaho. Kaya nawala ng trabaho si Rhea dahil sa malimit niyang pag-absent ng walang malinaw na dahilan. Hindi ako naniniwala dyan. O edi wag, nasa iyo naman kung maniniwala ka eh. Makikita mo, mapapaalis din kita dito. Sabihin mo nga sa akin, bakit ba ayaw mong nandito ako, ha? Trabaho lang ang gusto ko at hindi ako nakikipagkompetensya. Hindi ka na nga kasi magaling, dapat sa'yo, sa iba na lang pumasok. Kapag ako napuno sa'yo, lahat ng ginagawa mo sa akin, ipapaalam ko sa ate ko. Sige lang, para lalong pag-usapan nila na sip-sip ka. Kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Huwag mo na akong pakialaman. Akala ko titigilan na ako ni Ate Devi. Pero nagulat na lang ako nang pareho kaming ipatawag sa opisina. May nag-report daw na nauubos ang oras namin sa iringan naming dalawa. Hindi ko alam na bubulalas ng iyak ang kinakapatid ko habang sinasabi na lagi ko raw panakot ang ate ko. Nakuha naman niya ang simpatsya ng boss namin. Hindi ko nilang ipinagtanggol ang sarili ko at baka lalo pa akong mapasama. Inaalala ko rin kasi ang ate ko. Sana ipinagtanggol mo sarili mo. Inaalala ko rin kasi ang ate natin. Walang masamang mangyayari sa kapatid natin. Matagal na siya ron eh. Hindi basta mawawala ang tiwala sa kanya ng mga boss nyo. Samantalang si Devi, hindi pa naman siya regular na empleyado eh. May posibilidad pa na matanggal siya. Masaya naman ako sa trabaho ko. Kaya lang, hindi ako makakilos na maayos dahil kay Ate Devi. Parang gusto ko nalang mag-resign, kuya. Oh, nag-uumpisa ka pa nga lang. Gusto mo na agad sumuko. Baka kasi lagi na lang kaming ipatawag sa opisina eh. Sabihin mo lang ang totoo. Kung nakita mo lang sana si Ate Devi, ang galing niyang umiyak. Sabi nga ng asawa niya, ganun siya. Pero tignan mo naman ang nangyari sa dati niyang pinapasukan. Nabuko rin siya. Hindi malayong mangyari din yun sa kanya. Kakausapin ko pa rin si Ate Linda. Hindi ko kasi kaya ang ganong sitwasyon eh. Sige, ikaw ang bahala. Pero wag mong iisipin na ikaw ang may mali. Gusto ko lang umiwas sa gulo. Sa palagay ko naman, makakahanap pa ako ng mas okay na trabaho. Yung walang katulad ni Ate Devi. Marami talaga dyan. Sayang nga lang sa kumpanya namin, lalaki ang kailangan eh. Pero magtatanong pa rin ako. Salamat kuya. Alam ko naman na gusto mo kong tulungan eh. Lahat gagawin ko para sa'yo. Ang dami mong sakripisyo sa pag-aalaga kay Lola. Hayaan mo namang makabawi kami sa'yo. Hindi nyo naman ako pinabayaan eh. Kayong lahat ang gumastos sa mga kailangan ko. Kaya hindi nyo kailangan bumawi sa akin. Mabuti pa. Sa labas na lang tayo kumain. Nakakatamad magluto ngayon eh. Siguro, bagong sahod ka no? Oo, kaya huwag ka na malungkot dyan. Hindi ako sanay na makita ka na ganyan eh. Dala rin siguro to ng pagod, kuya. Ganun pala ang pakiramdam ng nagtatrabaho, ano? Sasanay ka rin. Kung alam mo lang, lagi kang pinupuri ng ate natin. Ang bilis mo daw matuto at ang sipag mo. Siguradong malulungkot ang kapatid natin kapag umalis ka. Sa maikling panahon na nakapagtrabaho ako, marami na ako natutunan. Ayoko sana, kaya lang, baka dahil sa ginagawa ni Ate Devi, maubos ang pasensya ko. Naku, sa bait mong yan, malabong mapatulan mo siya. May hangganan ng kabaitan, kuya. Hindi pa kita nakita na totoong nagalit. Kaya siguro nga, may hangganan ng kabaitan mo. Hindi naman ako basta nagagalit eh. Pero napapansin ko na marunong na akong sumagot sa mga pasaring ni Ate Devi tuwing nag-uusap kami. Tama lang yun. O ano, tara na. Teka lang kuya, magpapalit lang ako ng damit. Sa trabaho, hanggat kaya kong umiwas, ginagawa ko na lang. Nagsabi na rin ako kay Ate Linda. Ang payo niya sa akin, tapusin ko muna ang 6 na buwan bago mag-resign sa trabaho. Konting pasensya pa raw sana.
Kaya lang habang tumatagal ako, pati ang mga dati kong kasundong kasamahan galit na rin sa akin dahil sa panunulsol ni Ate Devi. Kaya kinausap ko ulit siya. Hindi ka ba napapagod, ha? Hindi. Ikaw ba pagod na sa trabaho? Hindi ako napapagod sa trabaho, kundi sa parinig mo. Tigilan mo na ang panunulsol sa mga katrabaho natin, ha? Ah, yun ba? Naririndi ka na ba? Tama lang yun sa'yo. Para matahimik ka na. Malapit na akong umalis dito. Oh, totoo ba yan? Baka gumagawa ka lang ng kwento. Totoo. Kaya pwede ba, tumigil ka na sa ginagawa mo? Paano kung ayoko? Huli ko nang pakiusap to sa'yo bilang kinakapatid mo. Sandali lang naman ang hihintayin mo eh. Titignan ko pa. Baka mamaya gawa-gawa mo lang yan. Kung gusto mo, tanungin mo pa ang kapatid ko. Aalis ako para manahimik ka na rin. Ako naman marami akong pwedeng pasukang trabaho. Nagawa mo pa talagang magyabang Hindi ako nagyayabang. Hindi ako ganun tao. Tama lang naman na ikaw ang umalis dahil ako ang nauna dito. Huwag mo na sanang idadamay ang ate ko sa mga ginagawa mo. Uy, apektado na rin pala ang ate mo? Hindi ugali ni ate ang maapektuhan. Napaka-professional niya pagdating sa trabaho. At ako hindi, ganun ba? Wala akong sinasabing ganyan. Para sabihin ko sa'yo, mas mataas pa ang posisyon ko sa ate mo sa dati kong trabaho. Dati yun. Nasa ibang kumpanya ka na ngayon. Balang araw, mababawi ko rin ang posisyon ko. Naiiling na lang ako at hindi na nakipagtalo pa. Hindi pa rin naman siya tumigil kaya hinabaan ko pa ang pasensya ko. Hanggang dumating ang araw na nag-resign na ako sa trabaho ko. 2 linggo lang naman akong natenga sa bahay at sa tulong ni Kuya Lance, may trabaho na ulit ako. Mas gusto ko sa bago kong trabaho dahil mababait ang mga kasama ko at walang kompetisyon. Basta masaya lang na nagtatrabaho kami. Nagkausap na ba kayo ni Ate Linda? Hindi pa kami nagkikita eh. Lagi kasi akong overtime sa trabaho. Ano bang meron? Natanggal sa trabaho si Devi. Kailan pa? May 1 linggo na raw. Ano daw ang dahilan? Matagal na pala siyang pinapakuha ng employment reference sa dati niyang pinapasukan. Pero hindi pa rin niya naipapasa. Malakas lang kasi ang backer niya kaya tinanggap siya sa trabaho. Tinawagan lang nila ang dati niyang kumpanya at naungkat nga ang nangyari sa katrabaho niya. Iba talaga ang karma, no, kapag kumilos? Sinabi mo pa. Saan na kaya siya ngayon? Siguradong nakatambay lang sa kanila. Sayang naman ang trabaho niya. Sayang nga pero dahil na rin sa kanya kaya siya nawalan. Hangad ko pa rin na sana makahanap siya ng trabaho. Akala ko pa naman matutuwa ka sa balita ko. Naku kuya, ayokong maging masaya dahil sa sinapit na problema ng ibang tao. Pangit nga naman kapag matuwa pa tayo dahil sa nangyari sa kanya. Basta ako, sa trabaho lang ang atensyon ko. Sipag mo nga eh. Baka naman yumaman ka na niyan. Matagal pa mangyari yan, kuya. Pero syempre, pangarap ko talaga yan. Alam ko na kaya mong abutin ang lahat ng pangarap mo. Basta manalig ka lang sa Panginoon. Mula nang umalis ako sa pinapasukan ko, hindi ako umaasa na magkikita pa kami ni Ate Devi sa labas. Iniwasan ko na rin makibalita tungkol sa kanya. Hindi na rin ako dumadaan sa bahay nila dahil hindi ko alam kung anong sinasabi niya sa mga magulang niya. Pero sabi ni Kuya Nathaniel, minsan daw aksidente silang nagkita ni Ninong Norman. At nabanggit nito na umuwi na sa asawa ang kinakapatid ko. Magmumukmuk ka na lang ba dyan? Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Asikasuhin mo naman ang bahay. Pagod na rin kasi si Inay Siya na nga nag-aasikaso sa mga anak natin. Tigilan mo na yung pag-i-stalk mo sa kinakapatid mo sa Facebook. Hindi ko naman siya ini-stalk Talaga? Ano yung ginagawa mo? Sige na nga, aamin na ako. Nakakagalit lang kasi na bago lang siya sa trabaho, ang layo na kaagad ng narating niya. Ganun talaga kapag mabait ang isang tao. Mabuti nga, hindi ka niya pinatulan nun
Hindi niya ginamit ang kapatid niya para gumanti sa'yo sa mga ginawa mo. Hindi pa ba siya nakaganti sa akin nun, ha? Sigurado ako, ate niyang dahilan kung bakit ako natanggal. Ilang buwan nang wala si Monina nung matanggal ka. Huwag ka na sana maghanap ng ibang masisisi. Bakit ba ganito ang nangyayari sa buhay ko? Puro na lang pangit ang nangyayari sa akin. Bago yata mamatay ang Nadia na yun eh. Sinumpa niya ako eh. Nagpapaniwala ka naman sa ganyan. Ang nangyayari sa'yo, bunga yan ng mga mali mong desisyon. Pati ba to? Bunga rin ng mga mali kong desisyon? Ano yung nasa balat mo? Ito ang dahilan kung bakit ako hindi lumalabas ng kwarto natin. Na mas gusto kong magmukmok dito. Pina-check up mo na ba yan? Paano ko ipapa-check up kung nandito lang ako sa bahay? Sige, sasamahan kita ngayon. Magbihis ka. Umalis ang mag-asawa para ipa-check up ang tumubong bukol sa balat na may pagkakahawig sa pigsa. Pero niresetahan lang ang kinakapatid ko ng ointment. Pero pagkapahid pa lang niya, lalong nangati ang balat niya. Pakiramdam din niya parang napapaso ang balat niya. Peke yata ang ointment na to eh. Huwag mo nang kamutin at dumudugo na. Anong gagawin ko? Hindi ko nga mapigilan ang pangangati. Baka lalo lang lumala yan. Wala akong pakialam. Tikas talaga ng ulo mo. Ikaw kaya ang lumagay sa sitwasyon ko. Nakita naman ng biyanan niya ang kalagayan niya. Tinawag nito ang anak at nag-usap sila na hindi naririnig ni Ate Devi. Nang bumalik ang asawa, bakas na rito ang pag-aalala. Anong sinabi sa'yo ng nanay mo? Kailangan daw nating umuwi sa atin. Bakit daw? Doon lang kasi sa atin merong albularyo na pwedeng makatulong sa'yo. Ano bang kalokohan yan? Kung hindi pa tayo uuwi, ilang araw lang mas lalala ang kalagayan mo. Ano ba kasi ang nangyayari sa akin eh? May kumukulam sa'yo. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako uuwi sa atin at makikita ng mga tao na ganito ang itsura ko. Dito lang tayo. Makaraan ng ilang araw, lalong lumubha ang mga sugat sa balat ni Ate Devi. Masagi nga lang sobrang iyak na siya sa sakit. Hindi na rin niya maiunat ang mga braso niya dahil sa sobrang sakit na parang napupunit ang balat niya. Lumaki rin ang tiyan niya pero nasisiguro niyang hindi naman siya buntis. Hindi ko na kaya. Iuwi mo muna ako sa atin. Hindi kita pwedeng ibiyahe ng ganyan ang kalagayan mo. Aarkilan na lang tayo ng sasakyan. Sana nakinig na lang ako sa inyo ng nanay mo eh. Di sana hindi lumala ang kalagayan ko. Ayaw na kitang sisihin dahil sa katigasan ng ulo mo. Handa ko lang yung mga gamit mo, ha? Okay lang kahit pa ulit-ulit mo akong sisihin ngayon. Hindi na ako magagalit. Kasalanan ko naman talaga eh. Basta mahalaga ngayon gumaling ka. Sa bahay ka namin idediretso. Kapitbahay lang namin yung albularyo. Lahat ng sasabihin mo, susundin ko basta gumaling lang ako. Gagaling ka. Magtiwala ka lang at manampalataya sa Panginoon. Yan nga siguro ang kulang sa akin eh. Ang pananampalataya. Nakalimot ako na lahat ng meron ako galing sa kanya. Kung hindi pa to nangyari, hindi mo pa siya maaalala. Oo nga eh. Ang dami ko pang gustong sisihin. Ako naman ang may kasalanan kung bakit nangyayari to sa akin. Sana mapatawad ako ni Nadia. Kung hindi dahil sa akin, buhay pa sana siya. Sa lahat ng mga taong nasaktan ko, patawarin niyo sana ako. Kahit sa kabilang barangay pa dinala si Ate Devi, kumalat pa rin sa lugar namin ang nangyari sa kanya. Mas nanaig pa rin sa akin ang awa. Gusto ko sana siyang puntahan pero pinigilan ako ni Kuya Nathaniel. Ang isa pang nagpagulat sa akin nang malaman kung sino ang kumulam sa kinakapatid ko. Si Ate Linda ang kumulam sa kinakapatid ko? Paano nangyari yun? May alam ba siya sa karunungang itim? Bilang panganay sa ating magkakapatid, sa kanya ipinamana ang kaalaman ni Lola Esme sa itim na salamangka. Tinanggap naman yun ni Ate Linda ng walang pag-aalinlangan?
Wala siyang pagpipilian dahil alam naman niya na hindi mo yung tatanggapin. Masyadong busilak ang puso mo para tumanggap ng itim na kapangyarihan. Kakausapin natin si Ate Linda. Kailangan niyang bawiin ang ginawa niya sa kinakapatid ko. Ayoko mamatay si Ate Devi. At ayoko rin na makagawa ng malaking kasalanan ng kapatid natin, Kuya. Pinigilan ko naman siya. Pero matindi ang paghahangad niya na makaganti kay Devi. Puntahan natin siya ngayon. Ako ang makikiusap sa kanya. Sige, gusto ko na rin matapos to eh. Hindi tayo tinuruan ng mga magulang natin para maging masama. At lalo na ang gumanti sa pamamagitan ng kulam. Kinausap namin si Ate Linda. Umiiyak naman siya na humingi ng tawad sa amin dahil sa nagawa niya. Gumaling naman si Ate Devi at bumalik na rin sila mag-asawa sa Maynila. Mula nun, hindi na sila bumalik sa probinsya namin. Hindi rin namin alam kung nalaman ba nito na ang kapatid ko ang nasa likod ng pagkakasakit niya. Hindi naman nagbago ang pakikitungo ni Ninong Norman at ng pamilya niya sa amin. Kaya ipinagpalagay na lang namin na walang alam si Ate Devi. Sa buhay talaga, tuturuan ka ng isang aral na hindi mo makakalimutan habang nabubuhay ka. Alam kong may natutunan ding leksyon ng kinakapatid ko. Ako naman ang natutunan ko, hindi karuwagan ng pag-iwas sa gulo. Kung nagkasala man si Ate Devi sa akin, mas pinili ko na patawarin na lang siya at wag nang magtanim ng galit. Naniniwala ako ang walang kinikimkim na puot sa puso, mas malapit sa mga biyaya ng Panginoon. Sa kasalukuyan hanggang sa magkaroon ako ng pamilya, wala na akong balita sa kinakapatid ko. Nakakauwi lang din ako sa probinsya namin tuwing may okasyon at para makasama ko ang mga kapatid ko. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Miss Gwen. At sana po nagustuhan ninyo. Sana may napulot kayong aral at inspirasyon na rin sa karanasan ko tungkol sa kulam. Wakas. Maraming salamat sa panunod mga solid abangers. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag pong kalimutang suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingkong. Ikalawang yugto. Kay Kuya Louie Horror Stories at kay Miss Winnie Horror Stories na mga special guest namin ngayon. Hanggang sa susunod, God bless! Nasa isang kumpanya niya. Tamon nun. Gag. Hindi ko kayang samantalin ang ibang tao. Pauwiing ko sa Ledwin. Saan? Jury. Nagtapat kasi siya at gusto na niyang Sorry po. Karoon ka naman na sa langya. Langya ka. Mali ba ako? Hindi. Yapayo. Wala namang mali. Wala namang mali.